Ang akala nila isa lang akong simpleng may bahay na walang alam kundi magluto, maglinis ng bahay at sumunod sa bawat luhong asawa ko. Sa gitna ng marangyang party na ito, habang suot ni Adrian ang kurbatang ako, ang pumili at nakatayo sa kumpanyang ako, ang nagpatayo tinawag niya akong reyna ng kusina sa harap ng lahat. Nagtawanan sila. Habang ang kabit niyang si Celine nakanghiting parang nanalo sa loto sa tabi niya. Ang hindi alam ni Adrian, bago pa man siya umakyat sa entablado para hiyain ako, matagal ko nang pinatid ang preno ng kanyang tagumpay. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, dahan-dahan kong hinubad ang singsing ko sa ilalim ng mesa. Dahil bukas sa pagsikat ng araw, gigising si Adrian na wala ng kahit na ano. Walang pera, walang kumpanya, at higit sa lahat, wala ng asawang tanga na magliligtas sa kanya. Ako si Elvira Sarmiento. At ito ang kwento kung paano ko binawi ang dangal na akala nila ay kinalimutan ko na. Para sa aking butihing asawa, ang reyna ng aming tahanan. Ang babaeng piniling manatili sa kusina at laging nakaalalay sa aking likuran. Umalinganggaw ang boses ni Adrian sa buong ballroom ng Manila Hotel. Punong-puno ng paghanga ang mga matang nakatingin sa kanya, habang ang mga palakpakan ay tila mga sampal sa aking pisini. Nakatayo siya sa entablado kagalang-galang sa kanyang mamahaling suit, hawak ang isang plaque para sa ika-20 anibersaryo ng Sarmiento Logistics. Sa tabi niya bahagyang nakasanda si Celine, ang aming Chief Financial Officer. Suot nito ang isang pulang gown na tila sumisigaw ng tagumpay. Sa bawat ngiti ni Celine at sa bawat sulyap niya kay Adrian, alam ko ang ibig sabihin yon. Alam ng lahat ng tao sa loob ng silid na ito, maliban na lang siguro sa mga taong ayaw maniwala. Numiti ako. Isang ngiting praktisado sa harap ng salamin. Isang ngiting itinatago ang bapor-bapor na sakit na 20 anyos kong inipon. Mami, bakit hindi ka tumatayo? Pinapapunta ka ni Daddy sa stage. Bulong ng anak kong si Cheska. Baka sa boses niyang Ines. 18 taong gulang pa lang siya, pero tila mas malapit na siya kay Celine kaysa sa akin. Para sa kanya, ako ang nanay na walang alam kundi magluto ng sinigang at mag-asikaso ng mga labada, habang si Celine ang modernong babaeng dapat niyang tularan. Dahan-dahan akong tumayo. Bawat hakbang ko sa pulang carpet ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pag-akyat ko sa stage, agad akong inakbayan ni Adrian. Mabango siya ang pabango na ako mismo ang bumili noong nakaraang buwan. Pero ang yakap niya, malamig pa sa bangkay. Salamat, Adrian, sabi ko ng taginang flake. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko, sapat lang para ako lang ang makarinig. Numiti ka, Elvira. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Masyadong maraming importante at mayayamang tao ang nakatingin. Bulong niya na may halong banta. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa mikropono. Gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito para mag-anunsyo. Dahil sa dedikasyon ng aking asawa sa pamilya na pagkasunduan namin na kailangan niya ng mahabang pahinga. Elvira has been under a lot of stress lately, and we've decided that she will be taking an indefinite leave from any public appearances and social activities to focus on her mental health. Si Celine na muna ang pansamantalang tatayo sa lahat ng kanyang mga tungkulin. Natahimik ang buong ballroom bago muling nagpalakpakan. Ramdam ko ang mga mapanuring tingin ng mga alta sosyedad sa Batangas. Naririnig ko ang kanilang mga bulong. Kawawang Elvira, mukhang nababaliw na. O, buti na lang nandyan si Celine para sumalo. Tumingin ako kay Celine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nakita ko ang isang mabilis na pagkindat niya kay Adrian. Ito na ang plano nila. Hindi lang ako basta ipapalit sa kama. Gusto rin nilang tanggalin ang karapatan ko sa kumpanyang. Ako naman talaga ang nagpunla ng puhunan at nagtayo mula sa simula. Gusto nilang magmukha akong baliw para legal nilang makuha ang lahat ng shares ko sa Sarmiento Logistics. Bumaba kami ng entablado habang patuloy ang tugtog ng musika. Pagbalik namin sa lamesa, agad akong naramdaman ang kamay ni Cheska sa braso ko. Ma, bakit hindi mo sinabi kaya pala? Ang weird mo nitong mga nakaraang araw. Don't worry, Celine will help us manage everything. Sabi ni Daddy, kailangan mo lang uminom ng gamot at magpahinga sa rest house natin sa Tagaytay. Sabi ni Cheska na may halong awa, pero mas matimbang ang pagkadismaya. Cheska anak, naniniwala ka bang kailangan ko ng gamot? Mahinahong tanong ko. Inirapan niya ako. Ma, look at you. You're always spacing out.
At lagi kang nagsasalita tungkol sa mga dokumentong hindi naman namin maintindihan. Listen to Daddy, okay? Tumingin ako kay Adrian na abala sa pakikipag-usap sa mga investors. Ang lalaking ito na dating isang hamak na ahente lang noong makilala ko, ay natutunan ng maglaro ng marumi. Nakalimutan na niya na ang bawat kontrata na hawak niya ngayon ay dahil sa mga koneksyon na ibinigay ko sa kanya. Nakalimutan na niyang ang software na napapatakbo ng bawat delivery ng kumpanya ay ako ang gumawa habang siya ay natutulog. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ko ang bigat ng aking pitaka. Sa loob nito ay isang maliit na cellphone na hindi alam ni Adrian. Isang text lang at magsisimula ang audit na hindi nila inaasahan. Dahan-dahan kong inikot ang aking singsing sa daliri. Ang singsing na simbolo ng 20 anyos na katapatan. Hinubad ko ito nang hindi nila napapansin at inilagay sa bulsa ng aking gown. Adrian! Tawag ko sa kanya nang bahagya siyang lumingon sa akin. Ano na naman, Elvira? Sinabi ko na sa'yo magpahinga ka na lang. Bukas na bukas susunduin ka na ng sasakyan papuntang Tagaytay. Ayaw ko nang marinig ang mga reklamo mo tungkol sa kumpanya. Inis niyang sabi. Gusto ko lang sabihing, napakaganda ng party na ito. Siguradong hinding-hindi mo ito malilimutan. Sabi ko na may matamis na ngiti. Kumunot ang noo niya halatang naguguluhan sa kalmado kong disposisyon. Mabuti naman at natahuang ka na. Sige na, uminom ka muna ng wine para makatulog ka mamaya. Kinuha ko ang baso ng wine pero hindi ko ininom. Pinanood ko si Celine na lumapit muli sa kanya, bumubulong at tumatawa, habang ang kamay nito ay pasimpleng humahawak sa bewang ng asawa ko sa harap ng maraming tao. Hindi niyo alam, Adrian, Celine. Ang akala nyo ay pagpapahinga ang pupuntahan ko. Pero sa bawat oras na akala nyo ay natutulog ako habang sa mga gamot na ibinibigay nyo, gising na gising ang diwa ko sa harap ng computer. Alam ko ang tungkol sa mga ghost shipments. Alam ko kung paano nyo dinadaya ang mga dokumento para magbulsa ng milyon-milyong piso habang ang mga driver natin ay hindi makatanggap ng tamang overtime pay. Alam ko kung saang bank account sa ibang bansa nyo inililipat ang pera ng kumpanya. At higit sa lahat, alam ko kung sino ang tunay na nagkanulo sa akin. 20 anyos ang nakakalipas. Sa gitna ng tawanan at ingay ng selebrasyon, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Ang Elvira, na kilala nilang tanga-bulag at sunod-sunuran, ay namatay na kasabay ng paghubad ko ng singsing na iyon. Maaalis na kami ni Daddy at Celine. May after party pa sa club. Umuwi ka na lang kasamang driver. Sabi ni Cheska nang hindi man lang ako tinitingnan sa mata. Sige anak, mag-ingat kayo, sagot ko. Nang makaalis sila, nanatili akong nakaupo sa gitna ng ballroom na unti-unti nang nababawasan ng tao. Kinuha ko ang cellphone sa aking pitaka. Nag-type ako ng maikling mensahe sa isang numerong hindi nakarehistro sa kahit kanino. Phase 1. Freeze the central server at 8:00 ng umaga tomorrow. Show them the ghost logs. Pinindot ko ang send. Tumayo ako at lumabas ng hotel ng taas, no? Habang hinihintay ko ang sasakyan, tumingin ako sa madilim na langit ng Maynila. Magsaya ka muna ngayong gabi, Adrian. Dahil sa pagsikat ng araw, malalaman mo kung gaano kadelikado ang isang asawang nagkunwaring walang alam. Malamig ang sahig ng aming malaking kwarto nang lumapag ang aking mga paa. Mag-aalas 3 na ng madaling araw, pero ang ingay ng mga tawanan ni na Adrian, Celine at maging ng sarili kong anak na si Cheska sa after party ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa aking pandinig. Umuwi akong mag-isa kasama ang driver. Gaya ng inaasahan, hindi na sumabay si Adrian. Masyado siyang abala sa pagiging bida ng gabi habang si Celine naman ang nagsisilbing reyna sa tabi niya. Lumakad ako sa harap ng salamin at tiningnan ang aking refleksyon. Tinanggal ko ang mga alahas na suot ko, mga mamahaling brilyante na dati ay akala ko ay simbolo ng pagmamahal ni Adrian. Ngunit na yon ay tila mga kadenang bumibigti sa akin. Binuksan ko ang drawer ng aking bedside table at kinuha ang isang maliit na bote ng gamot. Ito ang antidepressant na halos 1 buwan nang ipinipilit sa akin ni Adrian. Para sa ikabubuti mo ito, Elvira. Lagi niyang sinasabi ng may peking pag-aalala. Kumuha ako ng isang tableta. Pero sa halip na inumin, lumakad ako sa banyo at ihinulog ito sa inidoro. Pinanood ko itong lamunin ng tubig. 1 buwan na ang nakalipas mula nang matuklasan ko ang lahat at 1 buwan ko na ring niloloko si Adrian
na iniinom ko ang mga gamot na unti-unting nagpapabagal sa aking isip. Nagsimula ang lahat isang buwan na ang nakalipas sa isang simpleng gabi na akala ko ay ordinaryo lang. Naiwan ni Adrian ang kanyang iPad sa sala. Bihira niyang gawin yun dahil masyado siyang maingat sa kanyang mga gamit. May pumasok na notification isang email mula sa isang logistics broker sa Singapore. Dahil ako ang dating humahawak ng mga international accounts bago ako nag-retire, pamilyar ang pangalan ng broker na yon. Pero ang nakapagtataka, wala kaming aktibong proyekto sa kanila. Doon ko nakita ang mga dokumentong hindi ko inaasahan. Ang Project Phoenix. Hindi ito tungkol sa pagpapalago ng Sarmiento Logistics. Ito ay tungkol sa paglipat ng mga ari-arian ng kumpanya sa isang shell company na nakapangalan kay Celine at sa kapatid kong si Raul. At ang pinakamasakit, ang mga pirma ko sa mga dokumento ng paglipat ng shares, lahat ay pinek. Hindi lang ako pinagtataksilan ni Adrian sa kama. Pinagnanakawan niya ako sa mismong kumpanyang dugo at pawis ko ang naging puhunan. Bumalik ang diwa ko sa kasulukuyan nang marinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang yabag ng mga sapatos ni Adrian ay mabigat halatang nakainom. Agad kong pinatay ang ilaw sa banyo at humiga sa kama nagkunwaring mahimbing ang tulog. Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Pumasok ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo. Hindi siya lumapit sa akin. Nanatili siyang nakatayo sa dulo ng kama, tila pinagmamasdan kung totoong ang tulog na ako. Kawawang Elvira, bulong niya sa dilim. Rinig ko ang pagkalog ng yelo sa kanyang baso. Kung hindi ka lang sana naging masyadong matalino nung una, hindi tayo aabot sa ganito. Pero kailangan mong mawala sa landas namin. Masyado kang malaking hadlang. Nanigas ang buong katawan ko sa ilalim ng kumot. Ang boses niya ay wala ng bahid ng pagmamahal na ipinapakita niya sa publiko. Puno ito ng pot at kasakiman. Nang marinig ko ang pagsasara ng pinto ng banyo at ang tunog ng shower, dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang aking laptop mula sa isang nakatagong siwang sa ilalim ng aking cabinet, isang lugar na hindi kailanman papasukan ni Adrian dahil puno ito ng aking mga lumang dokumento at gamit sa pananahe. Ito ang aking sandata. Ang laptop na ito ay may backdoor access sa main server ng Sarmiento Logistics. Nung binuo ko ang sistema ng kumpanya, 10 taon na ang nakalipas, nag-iwan ako ng isang secret key na ako lang ang nakakaalam. Hindi alam ni Adrian na kahit pinalitan na nila ang lahat ng password, kontrolado ko pa rin ang daloy ng impormasyon. Nag-login ako. Sa screen, lumitaw ang mga real-time GPS coordinates ng aming mga truck. May 3 truck na gumagalaw sa gitna ng gabi sa Batangas Port. Ayon sa opisyal na logbook ng kumpanya na nakita ko kahapon, dapat ay nakaparada ang mga ito sa garahe para sa maintenance. Ghost shipments, bulong ko sa sarili habang mabilis na kinukuha ang mga screenshot ng mga coordinates at ang kaukulang cargo manifest. Ang mga truck na ito ay may dalang industrial equipment papuntang Mindoro. Pero ang totoo ang laman ng mga ito ay mga smuggled na luxury goods na ipinapasok ni Celine gamit ang pangalan ng Sarmiento Logistics. Kapag nahuli ang mga ito ang kumpanya at ako bilang major shareholder ang mananagot, habang ang kita ay diretso sa bank account ni Celine sa ibang bansa, biglang tumigil ang tunog ng shower. Mabilis kong isinara ang laptop at ibinalik sa tago nitong lalagyan. Humiga ako muli at ipinikit ang aking mga mata, pinakalma ang aking paghinga. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Adrian. Naramdaman ko ang paglubog ng kutson sa tabi ko. Sa halip na matulog, naramdaman ko ang kanyang kamay na humaplos sa aking buhok. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa akin, pero ngayon ay nagpapatayo ng balahibo ko sa dusa. Bukas, Elvira. Bukas ay dadalhin ka na namin sa Tagaytay. Doon hindi mo na maiisip ang kumpanya. Doon malilimutan mo na kung sino ka talaga. Bulong niya bago tuluyang humiga. Hindi ako nakatulog sa buong magdamag. Habang dahan-dahang sumisikat ang araw, pinanood ko ang liwanag na pumasok sa bintana. Ang araw na ito ang nakatagdang simula ng aking pagkakakulong sa Tagaytay ayon sa plano nila. Pero hindi nila alam sa oras na umalis ang sasakyan sa driveway na ito, doon din magsisimula ang pagguho ng kanilang mundo. 7:00 ng umaga nang magising ang buong bahay. Mainay ang kusina dahil sa paghahanda ni Aling Martha, ang aming matagal ng kasambahay. Si Cheska ay nakabihis na para sa school, pero bakas sa mukha niya ang pagmamadali. Maalis na ako. Si Daddy na ang bahala sa'yo papuntang Tagaytay.
Okay, I'll visit you on weekend, sabi ni Cheska nang hindi man lang ako tinitingnan. Humalik siya sa pisingi ko isang mabilis at formal na halik. Mag-ingat ka anak, tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa'yo, sabi ko. Ma, please, don't start with the drama again. Sabi ni Celine, ang stress ay hindi maganda sa kondisyon mo. Inis niyang sagot bago tuluyang lumabas. Naiwan kami ni Adrian sa dining table. Tahimik siyang nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakalagay ang aking bag na handa na para sa biyahe. Nakaayos na ba ang lahat, Elvira? Tanong ni Adrian nang hindi tumitingin. Oo, Adrian, lahat ay nakaayos na, sagot ko. At hindi lang ang mga damit ko ang tinutukoy ko. Eksaktong 8:00 ng umaga, tumunog ang cellphone ni Adrian. Nakita ko ang reaksyon sa kanyang muka mula sa pagiging kampante bigla itong namutla. Ang dyaryong hawak niya ay nayupi sa kanyang paghigpit ng hawak. Anong nangyari yon? Sigaw niya sa telepono. Impossible. The server is encrypted, Celine. Find a way to fix it now. Tumayo siya at tila hindi na alam ang gagawin. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala at takot. Elvira, may ginawa ka ba? Bulyaw niya. Tumingin ako sa kanya ng may inosenteng mga mata, ang boses ko ay mahina at tila nalilito. Bakit, Adrian? May problema ba sa kumpanya? Gusto mo bang kulungan kita? Lalong nagalit ang mukha niya. Manahimik ka, wala kang alam. Manatili ka rito, hindi muna tayo tutuloy sa Tagaytay. Patakbo siyang lumabas ng bahay patungo sa kanyang sasakyan. Nang marinig ko ang pag-arangkada ng makina, dahan-dahan akong tumayo. Wala na ang mahinang boses, wala na ang litong ekspresyon. Kinuha ko ang aking sariling cellphone. May isang mensahe mula kay Mang Berting, ang pinuno ng mga driver na matagal ko nang tinutulungan ng lihim. Ma'am, nakahanda na ang mga dokumento sa pier. Alam na ng mga otoridad ang tungkol sa mga truck. Ano na ang susunod? Mumiti ako. Ang mga mata ko na dati ay puno ng luha ay nagniningning na ngayon sa determinasyon. Patuluyan ang plano Berting. Ipakita niyo sa kanila kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng Sarmiento Logistics. Ang bawat tableta na pinipilit mong ipainom sa akin, Adrian, ay bawat hakbang mo palapit sa sarili mong hukay. At ang bawat ghost shipment na itinago mo ay ang mismong ebidensyang kikitil sa iyong kalayaan. Pag-alis ni Adrian na parang hinahabol ng lahat ng maligno sa mundo, naiwan ang nakakabinging katahimikan sa loob ng aming mansyon. Ngunit para sa akin, ang katahimikang ito ay musika. Ito ang simula ng paniningil. Pumunta ako sa kusina. Nakita ko si Aling Martha na balisa habang naghuhugas ng pinggan. Siya lang ang tanging tao sa bahay na ito na nakasaksi sa lahat mula sa pagbuo namin ni Adrian ng kumpanya sa isang maliit na garahe hanggang sa pagiging dambuhala nito. Ma'am Elvira, totoo ba ang narinig ko? May problema ba sa kumpanya? Nag-aalalang tanong ni Aling Martha. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, Martha. Ang mga anay na sumisira sa bahay na ito, unti-unti ko nang pinalalabas. Maya-maya pa ay narinig ko ang yabag ng sapatos mula sa hagdan. Si Cheska. Akala ko ay nakapasok na siya, pero bumalik pala siya dahil nakalimutan ang kanyang laptop. Pagkakita niya sa akin sa kusina agad na kumunot ang kanyang noo. Ma, I thought you were already on your way to Tagaytay. Bakit andito ka pa? Tanong niya habang nagmamadaling kumuha ng tubig sa dispenser. Nagkaroon ng emergency sa kumpanya ang daddy mo, Cheska. Hindi muna kami natuloy, mahinahon kong sagot. Gusto mo bang pagbalot kita ng baon? Nagluto si Aling Martha ng paborito mong adobong pusit. Inirapan niya ako at tiningnan ang kanyang relo. Baon, ma, please. I'm in college, not in elementary. I have lunch with my friends at the bistro near the campus. Besides, Celine said na dapat hindi ka na nagpapagod sa kusina. It's bad for your condition, remember? Ang salitang condition ay tila lason sa dila niya. Masakit marinig mula sa sarili mong anak na naniniwala siyang nawawala ka na sa sarili. Cheska, anak, si Celine ba ang nagsabi sa'yo niyan na may sakit ang mami mo? Lumapit ako sa kanya, sinusubukang hawakan ang kanyang balikat. Mabilis siyang umiwas. It's obvious, ma. Look at you. You're always stuck in the past. Lagi mong sinasabi na ikaw ang nagtayo ng kumpanya, pero si daddy naman ang nakikita kong nagtatrabaho araw-araw, habang ikaw andito lang sa bahay natutulog.
Celine is different. She's smart, she's active, and she actually helps Dad. Bakit pa hindi mo nalang tanggapin na kailangan mo nang magpahinga? Smart active. Napangiti ako ng mapait. Cheska, alam mo ba kung saan galing ang tuition fee mo? Saan galing ang pambili mo ng mamahaling bag na yan? From Dad, of course. From Sarmiento Logistics. Sigaw niya bakas ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. You know what, Ma? I'm tired of your bitterness. Celine is right. You're just jealous of her because she's everything you're not anymore. Stop acting like a victim. It's pathetic. Padabog niyang kinuha ang kanyang gamit at lumabas ng bahay. Narinig ko ang mabilis na pag-alis ng kanyang sasakyan. Napaupo ako sa silya ng dining table. Ang bawat salita ni Cheska ay tila mga punyal na bumaon sa puso ko. Pinagkait ko ang sarili ko sa maraming bagay para lang mabigay sa kanya ang lahat ng luho. Nanatili akong walang alam sa paningin niya para lang hindi siya maapektuhan ng tensyon namin ni Adrian. Pero heto ang kapalit ang sarili kong anak, kinamumuhian ako dahil sa mga kasinungalingang itinanim ni na Adrian at Celine. Ma'am, huwag niyo na lang pong intindihin si Cheska. Bata pa po siya, pag-aalo ni Aling Martha. Hindi Martha, hindi siya bata. Siya ay biktima ng manipulasyon. Sabi ko habang pinapahid ang isang luhang tumakas sa aking mata. Pero hindi ko hahayaan na tuluyan siyang malunod sa kasinungalingan nila. Tumunog ang telepono sa bahay. Sinagot ko ito. Isang familiar na boses ang narinig ko si Celine. Elvira, are you still there? Ang boses niya ay puno ng peking tamis, ngunit ramdam ang kaba. Narinig ko ang nangyari sa server. I told Adrian you should be in Tagaytay by now. Bakit andyan ka pa? Is it because of the medicine again? Maybe we need to increase the dosage. Celine, tawag ko sa pangalan niya nang may kapangyarihan na hindi niya inaasahan. Ang gulo yata sa office niyo ngayon, ah? Balita ko hindi gumagalaw ang mga truck. Sayang naman ang mga importante nating kargamento. Natahimik ang kabilang linya. Ramdam ko ang pagpigil niya ng hininga. What are you talking about, Elvira? How did you know about the trucks? Asawa ko ni Adrian Celine. Nakalimutan mo na ba? Kahit ang reyna ng kusina ay marunong makinig sa mga bulong ng hangin, panunuya ko. Huwag kang mag-alala, Celine. Malapit na ako magpahinga. Pero bago yon, sisiguraduhin ko munang bawat sentimo na ninakaw niyo sa kumpanya ko ay maibabalik sa dapat kalagyan. You crazy woman! You won't get away with this! Galit na sigaw ni Celine bago niya ibaba ang telepono. Hindi na ako nagsayang ng oras. Pumasok ako sa library ni Adrian. Alam kong may isang safe siya rito na nakatago sa likod ng isang painting. Matagal ko nang alam ang code kaarawan ni Celine. Isang sampal pero ginamit ko ito para sa aking bentahe. Nang mabuksan ng safe tumambad sa akin ang ilang mga asul na folder. Mga orihinal na titulo ng lupa at mga kontrata ng Project Phoenix. Ngunit may nakita rin akong isang lumang sobre. Ito ay may tatak ng kumpanya ng aking kuya Raul. Binuksan ko ito. Nanindig ang balahibo ko sa nabasa ko. Hindi lang pala ang mga kliyente ang ibinigay ni Raul kay Adrian. 15 taon na ang makalilipas. May kasunduan sila isang sikretong porsyento ng kita ng Sarmiento Logistics ang napupunta sa account ni Raul bawat buwan bilang kapalit ng kanyang katahimikan tungkol sa isang aksidenteng kinasangkutan ni Adrian noong nagsisimula pa lang kami. Isang aksidente kung saan may namatay na tao at ang lahat ay nilinis ni Raul gamit ang aking pangalan. Kuya Raul, ikaw palang nagtaali ng lubid sa leeg ko, bulong ko. Biglang bumukas ang pinto ng library. Inasahan ko si Adrian, pero ang nakita ko ay si Cheska. Nakalimutan niya pala ang kanyang susi kaya bumalik siya. Nagulat siya nang makita akong nasa harap ng bukas na safe at hawak ang mga dokumento. Ma, what are you doing in Dad's safe? Are you stealing from him? Sigaw ni Cheska, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hinala. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ito na ang pagkakataon. Hindi ako nagnanakaw, Cheska. Binabawi ko lang ang katotohanan. I knew it. Sinasabi ni Celine na sisirain mo ang kumpanya dahil sa selos mo. Give that to me, Ma. I'm calling Dad. Akma nga agawin niya ang mga papel. Basahin mo ito, Cheska. Sigaw ko, itinaas ko ang dokumentong may pirma ng kanyang tito Raul at ng kanyang daddy. Basahin mo kung paano nila ginamit ang pangalan ko para pagtakpan ng isang krimen. Basahin mo kung paano kanila binubuhay sa perang galing sa panlilinlang. Napatigil si Cheska.
Nanginginig niyang kinuha ang lumang sobre. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, unti-unting nawala ang tapang sa kanyang mukha. Napalitan ito ng matinding kalituhan at sakit. No, this can't be true. Tita Raul would never. Dad would never. Iyan ang mundong binuo nila para sa'yo, anak. Isang gintong hawla na puno ng kasinungalingan. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ngayon, sasabihin mo pa rin ba sa akin na wala akong alam? Sa labas, narinig namin ang mabilis na paghinto ng isang sasakyan, si Adrian. At sa galit ng tunog ng kanyang pagsara ng pinto, alam kong alam na niyang hindi lang server ang masisira sa kanyang buhay. Tumunog ang marahas na pagbukas ng pinto ng library. Humahango si Adrian gusot ang suit at basa ng pawis ang noo. Ngunit nang makita niya kaming dalawa ni Cheska at ang mga dokumentong hawak ng aming anak, ay bigla siyang napatigil. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mabilis na kidlat ng takot bago muling bumalik ang kanyang mapanlinlang na anyo. Cheska, anak, ibigay mo sa akin yan. Malambing pero may otoridad na utos ni Adrian. Lumakad siya palapit, ang kamay ay nakaabot. Huwag kang makikinig sa mami mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi mabuti ang lagay niya. Pinapakialaman niya ang mga gamit ko dahil sa guni-guni niya. Tumingin si Cheska sa kanyang ama, pagkatapos ay sa hawak niyang papel. Nanginginig ang kanyang boses. Dad, totoo ba ito, Tito Raul? The accident? Bakit nakalagay dito na si Mommy ang nag-ayos ng lahat para hindi ka makulong? At bakit may monthly payments kay Tito Raul? Mabilis na lumingon si Adrian sa akin. Ang kanyang panga ay naggangalit. Elvira, anong ginawa mo? Sinisira mo ang isipan ng anak natin. Hindi ako ang sumisira sa kanya, Adrian. Ang mga sikreto mo ang gumagawa niyan. Mahinahon kong sagot habang dahan-dahang kinukuha ang aking bag. Cheska, anak, nasa iyo na ang ebidensya. Ikaw ang matalino. Ikaw ang nakapag-aral. Gamitin mo ang isip mo, hindi ang emosyon na idinidikta nila sayo. Shut up, Elvira, bulyaw ni Adrian. Akma niyang sasabunutan ako o aagawin ang bag ko, pero humarang si Cheska. Stop it, Dad! Sigaw ni Cheska. Mukhang nagising ang dugo ng pagiging sarmiento sa kanya. Hayaan mo si Mommy. I want to know the truth. Hindi ko na hinintay ang susunod na mangyayari sa loob ng bahay. Alam kong hindi ako sasaktan ni Adrian sa harap ni Cheska dahil kailangan niyang panatilihin ang imahe ng mabuting ama. Samantala, kailangan kong makipagkita sa mga taong tunay na nagpapatakbo ng kumpanya, ang mga driver. Mabilis akong lumabas at sumakay sa isang taxi na kanina ko pa tinawagan. Nagpahatid ako sa isang maliit na karinderiya malapit sa Batangas Port. Doon sa ilalim ng mausok na bubong at amoy ng barakong kape, naghihintay ang isang lalaking may uban na ang buhok at may mga kamay na puno ng kalyo. Ma'am Elvira? Tumayo si Mang Berting, ang pinakamatandang driver ng Sarmiento Logistics. Kasama niya ang 3 pang super na tila mga bantay sa dilim. Mabuti at nakarating kayo ng ligtas. Salamat, Berting. Ano ang balita sa pier? Tanong ko habang nauupo sa tapat nila. Inilabas ni Mang Berting ang isang lumang logbook na nakabalot sa plastik. Gaya ng hinala niyo, ma'am, 3 truck ang hinarang ng customs kaninang madaling araw. Sabi ni Sir Adrian, spare parts ang laman. Pero nang buksan ng mga otoridad, mga smuggled na luxury bags at mamahaling alak mula sa Hong Kong ang nakita. Napahawak ako sa aking sentido. Nasaan ang mga driver natin? Nasa presinto na sila, ma'am. Kinakasuhan sila ng smuggling. Si Sir Adrian at Ma'am Celine naguhugas kamay. Sabi nila hindi raw alam ng kumpanya ang kargamento at maka ang mga driver lang ang nakikipagsabwatan sa labas. Galit na paliwanag ng isa pang driver na si Jojo. Ito ang kinatatakutan ko. Gagamitin ni Adrian ang mga maliliit na tao bilang fall guy para sa kanyang kasakiman. Ang mga super na ito na may mga pamilyang pinapakain at mga anak na pinag-aaral ang sisirain niya para lang maisalba ang kanyang sarili at si Celine. Huwag kayong mag-alala, sabi ko, ang boses ko ay matatag. May kopya ako ng orihinal na manifest na pinirmahan ni Celine. At may record ako ng GPS logs na nagpapatunay na ang utos ng ruta ay galing mismo sa opisina ni Adrian. Ma'am, bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Mang Berting. Pwede naman kayong manahimik at makuha ang parte nyo sa yaman. Bakit nyo itinataya ang sarili nyo para sa aming mga super? Napanggiti ako ng mapait.
Dahil bago naging Sarmiento Logistics ang kumpanyang yan, pamilya tayo, Berting. Naalala mo ba noong nagsisimula tayo? Isa lang ang truck natin at ako ang gumagawa ng inventory habang kayo ang nagmamaneho. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis nyo, hindi sa kasinungalingan ni Adrian. Kumuha ako ng isang dokumento mula sa bag ko. Ito ang listahan ng mga ghost shipments sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Berting, kailangan ko ang tulong nyo. Kailangan nating kumbinsihin ang iba pang mga driver na huwag matakot. Sabihin nilang totoo sa mga otoridad. Ako ang kukuha ng abogado para sa kanila. Ako ang maglalabas ng pambansya. Pero ma'am, si Sir Raul, ang kapatid nyo, siya ang humahawak ng legal na usapin ng kumpanya. Tiyak na babaligtarin niya ang lahat, babala ni Jojo. Ang kapatid ko ay may sarili ring multo na kinakatakutan, Jojo. Hayaan niyo akong humarap sa kanya, sagot ko. Eksaktong pagkatapos kong sabihin yon, tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Sinagot ko ito. Elvira, nasaan ka? Boses ni Raul. Malamig at tila nanggagalaiti. Pinuntahan ako ni Adrian. Anong kalokohan itong pinapakita mo kay Cheska? Gusto mo ba talagang mabulok sa kulungan ng asawa mo? O baka gusto mong madamay ang buong pamilya natin? Kuya Raul, bati ko. Mabuti at tumawag ka. Akala ko nakalimutan mo na ang boses ko sa dami ng perang tinatanggap mo mula kay Adrian para manahimik. Manahimik ka? You don't know what you're doing. Umuwi ka na at ayusin natin ito ng pribado. Huwag mong idamay ang kumpanya. Masyado ng huli para sa pribado, kuya. Ang mga driver natin ay nasa presinto na. At ang pangalan ng Sarmiento Logistics, ang pangalan ko ay nakakaladkad sa smuggling. Kung gusto mong protektahan ang pamilya, kuya, lumayo ka kay Adrian. Dahil kapag lumubog ang barko niya, sisiguraduhin kong kasama kang hiilahin pababa. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Mang Berting. Berting, kailangan nating kumilos ng mabilis. May meeting ang mga board members bukas ng gabi para sa emergency session. Doon natin kailangang ilabas ang lahat. Ma'am, paano kung harangin nila kayo? Tanong ni Berting. Tumingin ako sa paligid sa mga super na handang lumaban sa mga taong naniniwala pa rin sa dangal kaysa sa pera. Hindi nila ako mahaharang. Dahil bukas hindi lang ako ang pupunta roon. Isasama ko ang katotohanan na 20 anyos nilang itinago. Habang pabalik ako sa lungsod, isang text mula kay Cheska ang dumating. Ma, I'm with Tito Raul. He's explaining everything. Sabi niya niloloko mo lang ako dahil sa sakit mo. But ma, bakit ang daming pulis sa office ni Dad na yun? Please tell me what's happening. Napakuyom ang palad ko. Adrian is using Raul to gaslight my own daughter again. My heart bled for Cheska, but I knew I couldn't stop now. Mang Berting, tawag ko sa matandang driver bago ako bumaba ng taxi. Pakisabi sa lahat ng mga driver, bukas mag-ready sila. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Tungkol ito sa pagbawi ng ating pangalan. Ang ghost shipments ay hindi lang basta kargamento. Ito ang magiging kabaong ng ambisyon ni Adrian. At sa gitna ng bagyo ako ang magsisilbing parola para sa mga taong niloko niya. Ang opisina ng aking Kuya Raul ay tila isang kuta ng kapangyarihan puno ng mga makakapal na libro, ng batas, mga sertipiko ng pagkilala, at ang amoy ng mamahaling tabako. Ngunit sa pagpasok ko rito, hindi seguridad ang naramdaman ko, kundi ang lamig ng isang libingan. Nakaupo si Raul sa kanyang malaking silya seryosong nagbabasa ng isang dokumento. Sa tabi niya nakatayo si Adrian. Ang presensya ng dalawang lalaking pinakapinagkatiwalaan ko sa buhay ko na magkasama sa isang silid ay sapat na para masuka ako. Mabuti at nakarating ka, Elvira. Bungad ni Raul nang hindi tumitingin sa akin. Maupo ka. Kailangan nating pag-usapan ang mga eskandalong ginagawa mo sa kumpanya. Eskandalo! Napatawa ako ng mapait habang nauupo sa tapat nila. Ang tawag niyo ba sa paglalantad ng katotohanan ay eskandalo? Kuya O, baka natatakot lang kayong mabuksan ng mga baul na 20. Anyos niyo nang itinatago. Tumayo si Adrian. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunyari. Elvira, please. Sumusobra ka na. Pati ang kuya mo pinagbibintangan mo. Raul is trying to help us. Siya ang gumagawa ng paraan para hindi ka makasuhan ng libel at slander dahil sa mga pinagsasabi mo tungkol sa akin at kay Celine. Help us! Tiningnan ko si Raul ng diretso sa mga mata.
Kuya, hawak ko ang dokumento mula sa safe ni Adrian. Ang monthly payments mo mula sa Sarmiento Logistics kapalit ng katahimikan mo tungkol sa aksidente noong 2009. Ang aksidenteng pinatay niyo ang katotohanan para lang hindi mabulok si Adrian sa kulungan. At ginamit niyo ang pangalan ko, ang pirma ko, para palabasin na ako ang nag-ayos ng lahat. Bahagyang naninig ang kamay ni Raul na humahawak sa bolpen, pero nanatiling matigas ang kanyang mukha. Elvira, abogado ako. Ang ginagawa ko ay para protektahan ang pamilya. Kung nakulong si Adrian noon, ano ang mangyayari sa inyo ni Cheska? Anong mangyayari sa kumpanya? Huwag mong gamitin ang pamilya bilang dahilan ng pagiging sakim mo, sigaw ko. Ang totoo kuya, kaya mo ginawa yon ay dahil gusto mong kontrolin si Adrian. Gusto mong magkaroon ng gatasan sa kumpanya ko. Biglang humalakak si Raul. Isang nakakakilabot na tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ibinaba niya ang kanyang bolpen at sumandal sa kanyang silya. Kumpanya mo, panunuya niya. Yan ang problema sa iyo, Elvira. Masyado kang mayabang. Mula pa nung bata tayo, lagi mong gustong ikaw ang magaling. Ikaw ang top sa school. Ikaw ang naging youngest director sa Batangas Transport. Akala mo ba nakakalimutan ko kung paano ko minaliit ng mga tao dahil lang mas matagumpay na kababata kong kapatid na babae? Napatigil ako. Kuya, anong sinasabi mo? Alam mo ba kung bakit nakuha ni Adrian ang mga kliyente mo noong nagsisimula pa lang kayo? Akala mo ba dahil magaling siya? Lumapit si Raul sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng matandang pot. Ako ang nagbigay sa kanya ng listahan ng mga contacts mo. Ako ang nagsabi sa kanya kung paano ka babaligtarin. Dahil hindi ko kayang makita na ang isang babaeng tulad mo ang magdadala ng pangalan ng ating pamilya sa itaas. Tila tumigil ang mundo ko. Ang lason na dumadaloy sa boses ni Raul ay mas matindi pa sa pagtataksil ni Adrian. Ang sarili kong kapatid, ang sarili kong dugo, ay naging kaaway ko na pala noon pa man. 15 taon. Bulong ko, ang boses ko ay nanginginig sa sakit. 15 taon mo akong pinapanood na maghirap, kuya. Pinanood mo akong isuko ang karir ko para sa isang lalaking. Ikaw mismo ang nagturo kung paano ako nakawan. Iyon ang nararapat sa'yo, Elvira, ang manatili sa baba, sabi ni Raul nang walang bakas ng pagsisisi. At ngayon, dahil ayaw mong manahimik, wala na akong magagawa, kundi ang panindigan ang diagnosis ni Adrian. Nakahanda na ang mga papeles, Elvira. Pipirmahan ko ang petisyon bilang kapatid mo na kailangan mong makonfine sa psychiatric facility. Para na rin ito sa kaligtasan ni Cheska. Tumingin ako kay Adrian. Ngumingiti siya, isang ngiti ng tagumpay. You see, Elvira? Walang maniniwala sa'yo. Sino ang paniniwalaan ng korte, ang isang asawang depressed at may mental breakdown? O ang isang respetadong abogado at ang CEO ng isang malaking kumpanya? Naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa aking pisingi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pighati. Ang pamilyang binuo ko, ang mga taong inalayan ko ng buhay ko ay nagkakaisa na ngayon para ilibing ako ng buhay. Traidor na dugo, bulong ko habang dahan-dahang tumatayo. Kuya Raul, akala ko naintindihan mo ang batas. Pero nakalimutan mo yata ang isang mahalagang bagay. At ano yon? Tanong ni Raul na may paghamak. Ang batas ng sanhi at bunga, sabi ko. Pinahid ko ang aking mga luha at tiningnan sila ng may kasamang matinding determinasyon. Akala niyo ba pumasok ako rito nang walang baon? Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Ipinakita ko sa kanila ang screen, isang live recording ng buong pag-uusap namin. Ang boses ni Raul na umamin sa pagtataksil 15 taon na ang nakalipas ang pag-amin nila sa pagmamanipula sa mental health ko, lahat ay naitala. Nawala ang ngiti sa mukha ni Adrian. Mabilis na tumayo si Raul at akmang aagawin ang phone. Huwag mong subukan, kuya! Banta ko habang mabilis na lumalayo sa pinto. Nakasync ang recording na ito sa isang private server. Kapag may nangyaring masama sa akin o kapag itinuloy nyo ang psychiatric petition na yan, automatic na madedeliver ito sa Integrated Bar of the Philippines at sa lahat ng media outlets sa Batangas. Elvira, ibigay mo sa akin yan, bulyaw ni Adrian. Pero hinarangan ko siya ng isang matalim na tingin. Dito na magtatapos ang pagiging tanga ko. Sabi ko, ang boses ko ay malamig at matigas na parang bakal. Adrian, Kuya Raul, ituring niyo ng patay ang Elvira na kilala niyo. Dahil ang Elvira na kaharap niyo ngayon
ay ang babaeng sisiguro na bawat patak ng luha ko ay babayaran nyo ng inyong kalayaan. Paglabas ko ng opisina, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Napasandal ako sa pader ng hallway at huminga ng malalim. Ang sakit ng pagtataksil ni Raul ay tila isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Mag-isa na nga lang ako. Wala ng asawa, wala ng kapatid. Pero sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Kung wala na akong pamilyang kakapitan, wala na rin akong dahilan para magkaroon ng awa. Tinawagan ko si Mang Berting. Berting, ituloy ang plano sa board meeting bukas. At pakisabi kay Cheska, huwag siyang uwi sa bahay ng daddy niya. Dalhin niyo siya sa ligtas na lugar. Opo, ma'am. Pero ma'am, ayos lang po ba kayo? Parang umiiyak kayo. Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig pa rin. Ayos lang ako, Berting. Nayon ko lang napagtanto na sa giyerang ito ang pinakamasakit na bala ay nanggagaling sa sarili mong kadugo. Umalis ako sa opisina ni Raul na may mabigat na puso, ngunit may malinaw na direksyon. Pagbalik ko sa mansyon, sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan ng bahay. Alam kong pansamantala lang ito. Hindi magtatagal at gagawa ng maruming hakbang sina Adrian at Raul para mapigilan ako bago mag-umpisa ang board meeting bukas. Hindi nga ako nagkamali. Habang nag-eempake ako ng ilang mahalagang gamit sa aking kwarto, narinig ko ang lagutok ng mamahaling takong sa sahig. Hindi yon si Cheska, at lalong hindi si Aling Martha. Ate Elvira! Boses pa lang alam ko ng kay Celine. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa may pinto, nakakrus ang mga braso habang may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. May hawak siyang asul na folder. Lumakad siya papasok sa kwarto ko na tila siya ang may-ari ng bahay na ito. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko, Celine? Mainahon kong tanong habang pasimple kong pinindot ang record sa voice recorder ng aking cellphone na nakapatong sa ibabaw ng tukador, natatakpan ng ilang tumpok ng mga panyo. Gusto lang kitang tulungan, ate. Pambubuyo niya puno ng sarkasmo ang bawat salita. Nabalitaan ko ang nangyari sa opisina ni Attorney Raul. Masyado ka nang nagiging hysterical, ate. Pinagbabantaan mo pa si Adrian at ang sarili mong kapatid. Nakakasama yan sa mental health mo. Tulong mula sa'yo, napangiti ako. Anong tulong ang maibibigay ng isang babaeng pumasok sa buhay ng may buhay para lang magnakaw? Nawala ang ngiti sa mukha ni Celine, ngunit agad din itong napalitan ng malamig na halakak. Inilapag niya ang asul na folder sa ibabaw ng kama ko. Magpakaritwal ka na, Elvira. Pero sa huli, talo ka pa rin, sabi niya. Tinanggal na niya ang peking tawag na ate. Nandito ako para papirmahin ka sa deed of assignment na ito. Kusang loob mong ililipat ang lahat ng shares mo sa Sarmiento Logistics sa pangalan ko at ni Adrian. At kapalit niyan, hindi ka namin ipapakulong sa salang pagnanakaw ng proprietary software ng kumpanya. At kung ayaw mo itutuloy ni Raul ang psychiatric petition. Banta niya, lumapit siya sa akin at tinitigan ako ng mapang-uyam. Sinong maniniwala sa'yo? Wala kang kakampi. Kahit ang sarili mong anak nandidiri sa'yo ngayon dahil sa kabaliwan mo. Pirmahan mo na ito, Elvira. Para naman makapagpahinga ka na sa Tagaytay ng tahimik. Doon may mga nurse na mag-aalaga sa'yo habang kami ni Adrian ay nagpapakasasa sa bilyon-bilyong halaga ng kumpanya mo. Tiningnan ko ang dokumento sa kama. Ito ang kanilang huling alas. Kung mapapapirmahan nila ako rito, wala nang say-say mga hawak kong ebidensya ng ghost shipments dahil legal na nila makokontrol ang lahat ng aking karapatan. Humawak ako sa gilid ng kama, pinilit kong manginig ang aking mga kamay. Nakunwari akong natatakot at nawawalan ng pag-asa. Bakit mo ito ginagawa, Celine? Bulong ko, pilit kong pinaiyak ang aking boses. Minahal ko si Adrian. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Bakit kailangang umabot sa ganito? Dahil tanga ka. Mabilis. At walang pakundangan niyang sagot. Minahal mo siya, pero binalewala mo ang sarili mo. Akala mo sapat ng maging mabuting asawa sa mundong ito. Elvira, ang mga mahihina at nagpapakasubsob sa kusina ay tinatapak-tapakan lang. Alam mo ba kung bakit 20 anyos kang kasama ni Adrian, pero hinding-hindi kanya iginalang? Dahil para sa kanya, isa ka lang anino. Isang anino na kailangang burahin para magkaroon siya ng sarili niyang liwanag. At ako ang magbibigay sa kanya ng liwanag na yon.
Humakbang ako palapit sa mesa tila sumusuko na. Sige, pipirmahan ko. Pero mangako ka, huwag niyo nang gagamitin si Cheska. Huwag niya siyang ilalayo sa akin. Promise, sabi niya nang may kasamang tawa halatang hindi seryoso. Basta pirmahan mo na yan ngayon din. Kinuha ko ang bolpen na inabot niya. Huminga ako ng malalim. Sa harap ng mga mata ni Celine na nakatitig sa bawat galaw ko, dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan sa ibabaw ng linya. Ngunit hindi ang aking totoong lagda ang isinulat ko. Bago pa man mag-umpisa ang lahat ng ito, nagrehistro na ako sa aking bangko at sa Securities and Exchange Commission ng isang security compromise signature. Isang tanging paraan ng pagsulat ng aking pangalan na gagamitin ko lang kapag ako ay pinipilit o nasa ilalim ng banta. Kapag ginamit ko ang lagdang ito, otomatikong mabablock ang anumang paglipat ng shares at makatatanggap ang aking legal team ng alerto na ako ay pinipilit, coerce na pumirma. Binaligtad ko ang isang letra sa aking gitnang pangalan at binago ang huling kurba ng aking pirma, isang napakaliit na detalye na hindi mapapansin ng isang taong hindi pamilyar sa aking bank documents. Ayon, tapos na. Sabi ko, iniabot ko sa kanya ang papel habang pinupunasan ang aking peking luha. Mabilis na hinablot ni Celine ang folder. Tiningnan niya ang pirma at nang makitang may pangalan ko roon ay napangiti siya ng napakalawak. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa kasakiman. Perfect, bulong niya. Salamat sa donasyon mo, Elvira. Huwag kang mag-alala, anyayahan ka pa rin naman namin sa kasal namin ni Adrian kung papayagan ka ng mga doktor sa mental hospital. Humakbang siya patungo sa pinto, bitbit ang asul na folder na akala niya ay ang kanyang tiket patungo sa rurok ng tagumpay. Celine, tawag ko bago siya tuluyan lumabas. Lumingon siya nakataas ang isang kilay. What? Salamat sa pagbisita. Sabi ko, ang aking boses ay biglang nawala ng panginginig. Ito ay naging matatag, malamig at may kasamang lakas na nagpatigil sa kanyang paglakad. At salamat din sa mga binikas mo. Napakalinaw ng boses mo. Kumunat ang noo niya. Anong sinasabi mo? Lumakad ako patungo sa aking tokador at dahan-dahang inalis ang mga panyo na nagtatakpan sa aking cellphone. Ipinakita ko sa kanyang screen isang high-definition video recording na hindi lang boses niya ang nakuha, kundi maging ang mukha niya habang inaamin ang pangingikil, ang pagbabanta ng psychiatric facility at ang pagtataksil nila ni Adrian. Nawala ang kulay sa mukha ni Celine. Ang kanyang labi ay nanginig habang nakatingin sa kumikislap na pulang ilaw ng recorder. You set me up! Sigaw niya akmang susugod para agawin ang phone. Huwag kang lumapit. Sabi ko nang may boses na tila isang hukom na nagpapasya ng hatol. Isang hakbang mo pa at mapupunta ang video na ito sa YouTube, sa Facebook, at sa lahat ng pamilya ng mga super na kasalukuyang nagdurusa sa presinto dahil sa smuggling nyo. Napatigil siya, nanginginig ang buong katawan sa galit at takot. Ang akala niyo ba ay ganun ako katanga? Lumapit ako sa kanya, tinitigan ko siya sa mata. Ang pirma na nasa folder mo ngayon ay walang saysay. Pero ang video na hawak ko, ito ang tatapos sa karera mo, Celine. Ito ang magpapatunay sa buong mundo kung anong klase kang basura. Hindi mo magagawa ito, Elvira, masisira ang Sarmiento Logistics. Bulyaw niya, sinusubukang gumawa ng ingay. Hindi masisira ang Sarmiento Logistics, Celine. Dahil bukas tatanggalin ko ang mga bulok na bahagi nito, simula sa'yo. Itinuro ko ang pinto. Lumayas ka sa kwarto ko at ihanda mo ang sarili mo para sa board meeting bukas. Dahil doon ko ipapakita sa lahat kung sino ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Nang lumabas si Celine na tila, isang basang sisiw na paupo ako sa kama. Ang aking puso ay mabilis ang tibok, pero hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline ng tagumpay. Ang unang bitag ay matagumpay kong naisara. Tinawagan ko si Mang Berting. Berting, handa na ang unang bala. Ipadala mo na ang mensahe sa mga board members. Sabihin mo sa kanila, may hindi inaasahang panauhin sa pagpupulong bukas. Opo, Ma'am Elvira, handa na po ang lahat. Tumingin ako sa salamin. Ang asawang nagkunwaring walang alam ay unti-unti nang naglalaho. At ang natitira na lamang ay ang babaeng handang sunugin ang lahat para lang mabawi ang kanyang danggal. Matapos ang tensyon sa pagitan namin ni Celine, hindi ako mapakali. Alam kong hindi titigil ang dalawang yon. Sa halip na matulog, pinanood ko ang bawat galaw sa labas ng aking kwarto mula sa monitor ng aking laptop
na nakalink sa mga hidden cameras na ipinalagay ko noong nakaraang linggo. Nakita ko si Adrian na humahanggos pa uwi. Sinalubong siya ni Celine sa sala. Kahit walang tunog, kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Adrian at ang takot sa mukha ni Celine habang ipinapaliwanag ang nangyari sa kwarto ko. Maya-maya pa may mga tinawagan silang tao. Mga abogado o baka ang mga kreditor ng bangko. Kinabukasan, maaga akong nagising sa balitang hindi ko inaasahan. "Ma'am Elvira! Ma'am, gising po!" Tawag ni Aling Martha habang kinakatok ang pinto ko. "Bakit, Martha, anong nangyari?" Binuksan ko ang pinto, kinakabahan. "Si Mang Berting po, tumawag. May mga tao raw mula sa bangko na nasa garahe ngayon. Kinukuha raw po ang mga susi ng mga truck. Isinasangla raw po ni Sir Adrian ang buong fleet para sa isang investment sa Tagaytay." Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na ang kinatatakutan ko. Dahil sa desperasyon ni Adrian na itago ang butas sa pananalapi na kinulimbat nila ni Celine, itataya niya ang kabuhayan ng daan-daang pamilya. Isinasangla niya ang mga truck para sa isang ghost project, isang peking investment na gagamitin lang nila para tuluyan ng maitakas ang pera palabas ng bansa bago ang board meeting. Hindi ako nag-atubili. "Martha, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta ako sa pier." Pagdating ko sa garahe ng Sarmiento Logistics, ang eksenang bumungad sa akin ay sapat na para durugin ang puso ko. Ang mga driver na matagal ko nang kilala ay nakapila, ang iba ay nakayuko, ang iba naman ay galit na nakikipagtalo sa mga sheriff at kinatawan ng bangko. Nakita ko si Jojo, ang driver na nakulong, dahil sa smuggling na pansamantalang nakalaya, dahil sa bail na palihim kong ipinadala. Kasama niya ang kanyang asawang si Marites na may kargang sanggol. Umiiyak si Marites habang pilit na kinakausap ang mga tao mula sa bangko. "Ma'am, parang awa niyo na. Huwag niyo pong kunin ang truck ng asawa ko. Yan lang po ang inaasahan namin para pambili ng gatas at pambayad sa upa." Pagsusumamo ni Marites. "Pasensya na, misis. May pirmadong dokumento ang CEO niyo. Collateral ang mga ito para sa loan ng kumpanya." Sagot ng lalaking nakasuit, walang bakas ng emosyon. Dito ko nakita ang tunay na mukha ng kasakiman ni na Adrian. Para sa kanila, ang mga truck na ito ay numero lang sa balanse. Pero para sa mga super, ito ang buhay nila. Lumapit ako sa gitna ng kaguluhan. "Tigil," sigaw ko. Lumingon ang lahat sa akin. "Ma'am Elvira," sigaw ng mga driver, tila nakakita ng pag-asa. Ako si Elvira Sarmiento, ang co-founder at major shareholder ng kumpanyang ito. Ang pirma ni Adrian Sarmiento sa mga dokumentong yan ay kailangang dumaan sa board approval dahil ang asset na ito ay bahagi ng conjugal properties at corporate assets na may veto power ako. "Ma'am, may utos po kami. Ipakita mo sa akin ang dokumento." Utos ko ng may otoridad. Nang tingnan ko ang papel, nakita ko ang petsa. Nilagdaan ito ni Adrian kagabi lang matapos siyang mapahiya sa board meeting server crash. At gaya ng inaasahan, may pirma rin doon ni Raul bilang legal counsel. Tumingin ako sa mga driver sa kanilang mga matang puno ng kaba. Doon sa sulok, nakita ko ang isang matandang driver, si Mang Carding, na tahimik na nagpupunas ng luha habang hinahaplos ang manibela ng kanyang truck. "Mang Carding," tawag ko sa kanya. "Huwag kayong mag-alala. Hindi aalis ang truck na yan sa garahe na ito." Kinuha ko ang aking cellphone at may tinawagan. Hindi si Adrian, hindi si Raul, kundi ang regional manager ng bangko na yon, si Mr. Tan, na dating kliyente ko noong ako pang namumuno sa logistics sector. "Mr. Tan, this is Elvira Sarmiento. I believe my husband just filed for a massive loan using our fleet as collateral. I am calling to formally contest that loan. The assets are currently under a legal dispute, and I have evidence of fraudulent activity within the company. If you proceed with this mortgage, your bank will be liable for facilitating money laundering." Natahimik ang kabilang linya. Alam ni Mr. Tan na kapag ako ang nagsalita, may basehan ito. "I see, Elvira. If that's the case, we will put an immediate hold on the disbursement and the repossession. We need to verify these claims." Ibinaba ko ang telepono at hinarap ang mga sheriff. "Makaalis na kayo. Tumawag na ang head office nyo. On hold ang operasyong ito." Nang makaalis ang mga tao mula sa bangko, nagkaroon ng malakas na hiyawan at palakpakan mula sa mga driver. Lumapit sa akin si Marites, hawak ang kamay ko habang umiiyak. "Salamat po, Ma'am Elvira. Maraming salamat po." "Walang anuman, Marites. Karapatan niyo ito,"
sabi ko. Kinuha ko ang aking pitaka at inilabas ang isang bundle ng pera mga ipon ko na hindi alam ni Adrian. Inabot ko ito kay Mang Berting. Berting, gamitin mo ito para pambili ng groceries at bigas para sa lahat ng mga driver na hindi nakabayahe ngayong linggo dahil sa gulo. Siguraduhin mong walang pamilyang magugutom habang inaayos ko ang gulong ito. Ma'am, masyado na po itong malaki, gulat na sabi ni Berting. Yan ang perang dapat ay napupunta sa inyo bilang bonus, pero ibinulsa ni na Adrian at Celine. Ibinabalik ko lang ang para sa inyo, sabi ko ng may matamis na ngiti. Sa gitna ng dumi at amoy ng krudo sa garahe, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan. Hindi ito ang kapangyarihan ng pera o posisyon, kundi ang kapangyarihan ng pagmamalasakit. Ngunit habang nagpapasalamat ang mga driver, tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero sa Tagaytay. Elvira, ang tapang mo talaga. Boses ni Adrian pero tila may iba siyang kasama. Narinig ko ang iyak ng isang babae sa background. Akala mo ba panalo ka na dahil naharang mo ang loan? Look at your daughter, Elvira. Cheska is with us here in Tagaytay. Sabi mo kanina itataya mo ang lahat. Itataya mo rin ba ang buhay ng sarili mong anak? Adrian, wag mong idamay si Cheska. Sigaw ko, ang buong katawan ko ay nanginig sa takot at galit. Huling babala, Elvira. Pumunta ka sa Tagaytay mag-isa. Dalhin mo ang lahat ng ebidensya at ang recording. Kung hindi, wag mong asahan na makikita mo pa ang anak mo na buo ang kaisipan. Raul is here too. He's already preparing the medical papers for her. Ibinaba niya ang telepono. Napasandal ako sa gilid ng truck, halos hindi makahinga. Gagamitin nila ang sarili naming anak para pilitin akong sumuko. Ma'am Elvira, anong nangyari? Tanong ni Mang Berting bakas ang kaba. Tiningnan ko siya, ang mga mata ko ay puno ng naglalagablab na determinasyon. Berting, kailangan ko ang pinakamabilis na truck natin. At kailangan ko ng mga taong hindi takot lumaban. Kinuha nila si Cheska. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya ngayon. Tungkol na ito sa kaligtasan ng aking anak. Ang mga ghost shipments ay kailangang maghintay. Dahil ngayon, ang ina ang lalaban. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng truck na kinalululanan ko, tila dinudurog ang puso ko. Walang preno ang kaba sa dibdib ko habang tinatahak namin ang paakyat na daan patungong Tagaytay. Kasama ko si Mang Berting sa unahan, habang sa likod ng aming convoy ay 2 pang truck na puno ng mga driver na handang sumaklolo. Hindi ko tinawagan ng pulis, hindi pa sa ngayon. Alam ko kung paano maglaro si Raul. Hawak niya ang mga papeles na magpapatunay na baliw ako. Isang maling galaw at gagamitin niya ang batas para tuluyan akong ilayo sa aking anak. Ma'am Elvira, malapit na tayo, mahinang sabi ni Mang Berting. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin hahayaang saktan nila si Ma'am Cheska. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang hamog ng Tagaytay ay tila isang puting kumot na nagtatago ng mga lihim. Ang rest house na iyon, ang lugar kung saan namin ipinagdiwang ang bawat kaarawan ni Cheska noong bata pa siya, ay naging isang piitan na ngayon. Pagdating namin sa gate ng rest house, hinarang kami ng 2 guard na hindi pamilyar sa akin. Mukhang mga tauhan na kinuha ni Raul mula sa isang private security agency. Bawal pumasok, private property ito, sigaw ng isang guard. Hindi ako nagsalita. Tumingin lang ako kay Mang Berting. Isang tango lang ang ibinigay ko. Walang babala, mabilis na ibinundol ni Berting ang dambuhalang truck sa bakal na gate. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nagkakalasog-lasog na bakal sa buong paligid. Nagtakbuhan ang mga guard nang makita ang 3 dambuhalang truck na pumasok sa malawak na driveway. Bumaba ako ng truck nang may lakas na hindi ko akalain na nasa akin pa. Lumakad ako patungo sa main door. Eksaktong gumukas ito at lumabas si Adrian, kasunod si Raul at Celine. Putla ang muka ni Adrian, habang si Celine naman ay nakatago sa likod niya. Elvira, anong kabaliwan ito? Bulyaw ni Adrian. Sinisira mo ang bahay natin, pulis! Tatawag ako ng pulis! Tumawag ka, Adrian. Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig sa pot. Tumawag ka para makita nila ang anak ko nasaan si Cheska. Nasa loob siya, Elvira. Pinapatahimik lang namin dahil nag-hysterical siya gaya mo.
Malamig na sabi ni Raul habang inaayos ang kanyang salamin. May psychiatric team na paparating. Mas mabuting sumuko ka na bago ka pa lalong mapahiya. Psychiatric team? Napatawa ako ng mapait, isang tawa na tila nanggaling sa kailaliman ng aking kaluluwa. Kuya Raul, nakakalimutan mo yata kung anong lugar ito. Napatigil si Raul. Tumingin siya sa paligid. Dito. Itinuro ko ang malaking puno ng pine tree sa gilid ng garden. Dito nangyari ang aksidente. 12 taon na ang nakalipas, hindi ba? Noong nakabangga si Adrian ng isang motor, habang lasing at ikaw ang nag-utos na ilibing ang motor sa ilalim ng lupang ito bago niyo linisin ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Paanong, akala niyo ba wala akong alam? Lumakad ako palapit sa kanila, hindi alintana ang banta ng kanilang mga guards. Ako ang nagbabayad ng property tax ng bahay na ito, Adrian. At bago mo pa naisip na dalhin dito si Cheska, matagal ko nang ipinahukay ang bahaging yan sa tulong 5 berting. Hawak ko ang serial number ng motor, at alam ko kung kaninong pamilya ang nawala ng ama dahil sa inyo. You bitch! Akma akong sasampalin ni Adrian, pero bago pa lumapat ang kamay niya, hinarangan siya ni Mang Berting at ng 3 pang driver. Huwag niyong susubukang hawakan ang ma'am namin. Banta ni Berting, ang boses ay parang kulog. Mamami! Narinig ko ang sigaw ni Cheska mula sa itaas. Tumingala ako at nakita ko siya sa bintana ng master's bedroom. Nakagapos ang kanyang mga kamay ng packing tape at tila gulo-gulo ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Cheska! Sigaw ko. Agad akong tumakbo papasok sa bahay. Sinubukan akong harangin ni Celine pero itinulak ko siya ng buong lakas. Umalis ka sa landas ko, ahas. Pag-akyat ko sa kwarto, sinira ko ang pinto sa tulong ni Mang Berting. Nakita ko si Cheska na nakahiga sa sahig nanginginig. May isang syringe na nakalagay sa bedside table. Anong ginawa niyo sa kanya? Sigaw ko habang mabilis na tinatanggal ang tape sa kanyang mga kamay. Mommy, sorry. Hikbi ni Cheska, isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ko. Sabi ni Tito Raul, bibigyan lang ako ng pampakalma. Sabi niya, kailangan nating gawin ito para hindi ka mabulok sa mental hospital. But I saw the papers, Ma. I saw the deed of assignment. Gusto nilang kunin ang lahat. Nayakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang sakit na naramdaman ko ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Tumingin ako sa syringe. May label ito, isang uri ng sedative na ginagamit lang sa mga ospital. Kinamit niyo ang anak ko bilang eksperimento? Bulong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig, pero puno ng kamatayan. Bumaba ako ng hagdan habang nakaalalay kay Cheska. Pagdating namin sa sala, sinalubong kami ni Adrian at Raul na mukhang handa ng tumakas. Pero hindi sila makalabas dahil nakaharang ang mga truck sa lahat ng exit. Raul, bilang abogado, alam mo ang parusa sa illegal detention at pagbibigay ng hindi otorisadong gamot sa menor de edad. Sabi ko habang iniaabot kay Cheska ang aking cellphone. Anak, ipakita mo sa kanila. Ipinakita ni Cheska ang screen ng kanyang sariling cellphone. Kanina pa pala siya naka-live sa kanyang social media account, wala nang dalhin siya rito isang bagay na hindi naisip ng mga matatalinong lalaking ito dahil akala nila ay bata lang siya na madaling takutin. Libuligong tao ang nakapanood sa pagpasok ng mga truck sa pananakot ni Raul at sa hitsura ni Cheska na nakagapos. Hindi na ito sikreto ng pamilya Kuya Raul. Hindi na ito pribadong usapin, Adrian. Sabi ko nung may matigas na pananalita. Ang buong Pilipinas ay nakasaksi kung gaano kayo kadumi. Elvira, pag-usapan natin ito. Pilit na ngiti ni Adrian, bakas ang desperasyon. Gusto mo ba ng shares ibibigay ko sa'yo lahat? Just stop this. Huli ng lahat, Adrian! Sabi ko habang naririnig ko ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo. Sa pagkakataong ito, hindi ko na sila pinigilan. Hindi lang shares ang kukunin ko sa'yo. Kukunin ko ang lahat ng bagay na mahalaga sa'yo, gaya ng ginawa mo sa akin. Ngunit bago pa man dumating ang mga pulis, may huling reveal na kailangang lumabas. Kinuha ko ang asul na folder na dala ni Celine kagabi, ang folder na akala niya ay pirma ko na ang laman. Celine, gusto mo bang malaman kung anong pinirmahan ko? Tanong ko sa kanya. Binuksan ko ang folder at ipinakita ang laman. Hindi yun deed of assignment. Ito ay isang confession letter na ginawa ko
kung saan idinedetalye ang lahat ng ghost shipments at ang pakikipagsabwatan niya kay Adrian na may kalakip na mga orihinal na bank transaction receipts na nakuha ko mula sa server. Ang pirma na nakuha niya mula sa akin, iyon ay ang nag-iisang dokumentong magsisilbing ebidensya na tinangka niyang pilitin ako, coercion, para itago ang kanilang krimen. Ang pirma ko ay hindi para sa yaman mo, Celine, sabi ko habang papalapit ang mga ilaw ng pulis sa gate. Ang pirma ko ay ang magsiselyo ng rehas na kinalalagyan niyo. Dito ko nakita ang mukha ni Raul na tuluyang gumuho. Ang respetadong abogado ay napaluhod sa sahig. Si Celine naman ay nagsimulang mag-hysterical sumisigaw at nanunumbat kay Adrian. Tiningnan ko si Cheska. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Mommy, are we going to be okay? Tanong niya ang boses ay puno ng pagod. Oo anak, ngayon magsisimula na tayong mabuhay ng totoo, sagot ko. Ang gabi matapos ang kaguluhan sa Tagaytay ay ang pinakatahimik na gabing naranasan ko sa loob ng 20 taon. Ngunit ito ay hindi ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang huling pagpasabog. Nakatitig ako kay Cheska habang mahimbing siyang natutulog sa kanyang kwarto. Bakas pa rin sa kanyang mga braso ang pamumula-mula sa tape at ang bawat buntong hininga niya ay tila isang paalala sa akin kung gaano kalapit na nawala sa akin ang lahat. Sa tabi ng kanyang unan, naroon ang isang maliit na baso ng gatas na ako mismo ang nagtimpla, hindi dahil sa utos ni Adrian, kundi dahil sa pagmamahal ng isang ina. Dahan-dahan akong lumabas at nagpunta sa library. Binuksan ko ang ilaw. Ang silid na ito na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Adrian, ay tila isang abandonadong bodega na lamang sa paningin ko. Umupo ako sa sahig sa tapat ng isang lumang cabinet na yari sa nara ang tanging gamit na dinala ko mula sa bahay ng aking mga magulang nang magpakasal kami ni Adrian. May isang sekretong compartment ito sa ilalim na ako lang ang nakakaalam. Kinuha ko ang isang luma at kupas na asul na envelope. Sa loob nito ay ang orihinal na intellectual property registration ng Sarmiento Logitrack System, ang software na nagpapatakbo sa bawat truck, bawat warehouse, at bawat payroll ng Sarmiento Logistics. Maraming hindi nakakaalam maging si Adrian na binuo ko ang software na ito noong panahong buntis ako kay Cheska. Upang hindi mapahiya ang kanyang ego bilang CEO, ipinarehistro ko ito sa ilalim ng aking dalagang pangalan, Elvira M. Sarmiento. At dahil sa batas ng copyright, ang pagmamay-ari ng software ay nananatili sa lumika nito sa loob ng 50 taon. Hinaplos ko ang papel. Ito ang huling baraha, Adrian, bulong ko. Ang akala mo ay kumpanya mo. Ito ang akala mo ay ikaw ang otak. Ang totoo, pinapagagit ko lang sa iyo ang aking talino. Biglang tumunog ang telepono sa lamesa. Kahit gabi na, alam kong hindi ito titigil. Sinagot ko ito. Elvira? Ang boses ni Raul. Malamig tila walang nangyaring kaguluhan kanina. Nabalitaan ko na nakalabas sila ni Adrian sa presinto matapos ang ilang oras dahil sa mga koneksyon ni Raul at sa pagpiyansa ng isang hindi kilalang korporasyon marahil ang kumpanyang kasabot nila sa smuggling. Kuya Raul, tugon ko ang boses ko ay matigas na parang bato. Bakit tumatawag ka pa? Hindi ba dapat ay nag-e-empake ka na para sa pagka-disbar mo? Narinig ko ang mahinang tawa niya sa kabilang linya. Huwag kang masyadong kampante, Elvira. Ang nangyari sa Tagaytay, isang gulo lang yon ng pamilya. Walang seryosong ebidensya ng kidnapping dahil dinala namin doon si Cheska para sa kanyang kaligtasan. At ang motor na sinasabi mo, matagal na itong wala roon. Pinalipat ko na yon bago pa kayo dumating. Nanlamig ang kamay ko. Ganang kabilis kumilos si Raul. Kahit wala ang motor, kuya napanood ng libu-libong tao ang live video ni Cheska. Ang mga video sa social media ay hindi tinatanggap bilang primary evidence sa korte, kung maaari itong i-manipulate. Pangangatwiran ni Raul ang boses ng isang tusong abogado. Makinig ka, Elvira. Bukas ang board meeting. May hawak kaming deed of assignment na may pirma mo, kahit sabihin mong pinilit ka ang lagda ay nandoon. Bukas tatanggalin ka namin bilang shareholder. Itutuloy namin ang plano. At kung gusto mo pang makita si Cheska na malaya manahimik ka na lang, binabantaan mo ba ang sarili mong pamangkin, kuya? I'm protecting the firm, Elvira. At ikaw? Ikaw ang banta. Bukas sa board meeting tapos na ang laro mo. Matulog ka na. Baka ito na ang huling gabi mo sa mansyong yan. Ibinaba niya ang telepono.
Napasandal ako sa upuan. Nanginginig ang aking buong katawan hindi sa takot, kundi sa galit na tila bulkang taal na sasabog na. Ang pagiging tusong abogado ni Raul ang pinakamalaking hadlang. Akala niya ay kaya niyang baluktutin ang lahat ng katotohanan gamit ang batas. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Nakita ko si Aling Martha na nakatayo doon may dalang tsaa. Ma'am Elvira, tumawag po si Mang Berting. Sabi niya may mga armadong lalaki raw na umaaligid sa garahe. Mukhang tinatakot ang mga driver para hindi sila pumunta sa board meeting bukas bilang mga testigo. Salamat, Martha. Sabihin mo kay Berting wag silang lalaban. Hayaan nilang isipin ni na Adrian na takot na tayo. Umakyat ako muli sa kwarto ko. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang huling email na ipinadala ko sa aking sariling legal team, isang grupo ng mga batang abogado na matagal ko nang binabayaran ng lihim malayo sa impluwensya ni Raul. Ang master key, bulong ko habang tinitingnan ng isang digital file. Hindi lang ghost shipments ang hawak ko. Sa loob ng software na ginagamit nila, nag-install ako ng isang logic bomb. Sa oras na subukan nilang i-transfer ang aking mga shares sa board meeting bukas, gamit ang kanilang computer system, otomatikong maglo-lock ang buong database ng Sarmiento Logistics sa buong bansa. Hindi sila makakapag-deliver, hindi sila makakapag-invoice, at higit sa lahat, lalabas sa lahat ng screens ng kumpanya ang tunay na ledger ng smuggling operations. Ngunit may isang problema. Kailangan kong naroon sa boardroom para i-activate ito ng personal. At alam kong gagawin nila ang lahat para hindi ako makapasok sa gusali. Maya-maya may narinig akong mahinang katok sa pinto, si Cheska. Gising na siya, ang kanyang mga mata ay mapupula pa rin. Mami! Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Narinig ko ang tawag ni Tito Raul. Manatatakot ako. Baka totoong sinabi niya. Makamatalo tayo. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Anak, titingnan mo ang mga mata ko. Sa loob ng 20, anyos hinayaan ko silang isiping wala akong alam. Hinayaan ko silang isiping mahina ako. Pero ginawa ko yon para protektahan ka. Ngayon wala na akong itatago. Bukas kukunin nating muli ang pangalang Sarmiento. Hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga tunay na may-ari. Pero ma, paano kung harangin ka nila? Ngumiti ako, isang matapang at misteryosong ngiti. May mga kaibigan tayo na hindi nila inaasahan, Cheska. Ang mga taong itinuturing nilang maliit, sila ang magiging malaking pader natin. Kinaumagahan bago sumikat ang araw, nakatanggap ako ng isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Nakadeploy na ang mga guards ni Adrian sa main entrance ng head office. May order silang arestuhin ka sa salang trespassing at theft of documents sa oras na makita ka. Huwag kang tutuloy, Elvira. It's a trap. Alam ko ang numerong yon, kay Celine. Mukhang nagsisimula na siyang matakot at sinusubukang mag-double cross kay Adrian para isalba ang sarili. Pero hindi ako nalinlang. Ang text na ito ay maaring isa pang bitag para hindi ako makarating sa oras ng meeting. Tumingin ako sa salamin. Isinuot ko ang aking pinakamagandang corporate suit, ang kulay asul na damit na isinuot ko noong araw na makuha ko ang kauna-unahang malaking kliyente ng Sarmiento Logistics. 20 anyos na ang nakalipas. Handa na ba kayo, Mang Berting? Tanong ko sa kabilang linya. Handa na po kami, Ma'am Elvira. Ang buong fleet, nasa likod nyo. Mumiti ako. Ang board meeting ay magsisimula sa loob ng 2 oras. Adrian at Raul ay naghihintay sa itaas ng kanilang ivory tower. Akala nila ay sapat na ang kanilang mga guards at peking dokumento. Hindi nila alam ang asawang walang alam ay paparating na. At hindi siya darating ng mag-isa. Sa kabila ng putok ng baril na umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon, hindi ako natinag. Ang bala ay tumama sa gulong ng isang sumusulod na sasakyan mga tauhan ni Adrian na nagtatangkang harangin ako. Ngunit huli na sila. Sa tuto ng dambuhalang truck ni Mang Berting na humarang sa kalsada, nagawa naming makalusot patungo sa head office ng Sarmiento Logistics. Pagbaba ko sa main entrance, sinalubong ako ng 4 na armadong security guards. Ma'am, bawal po kayo rito. Order po ni Sir Adrian. Sabi ng isa habang nakahawak sa kanyang holster. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Bagkus ay puno ng otoridad na hindi nila kailanman nakita sa akin. Ang gusaling ito ay nakatayo sa lupang pagmamayari ng Sarmiento Estate kung saan ako ang administrator.
At ang mga computer na binabantayan nyo, ako ang may-ari ng software na nagpapatakbo sa mga iyan. Gusto nyo ba talagang arestuhin ang taong nagpapakain sa inyo? Napatigil ang mga guards. Sa likod ko, nagsimulang magsidatingan ang iba pang mga truck ng Sarmiento Logistics. Isa-isang bumaba ang mga driver sina Mang Berting Jojo at 10 pa. Sila ang naging pader ko. Hindi nakakilos ang mga guards sa dami ng mga super na handang sumuporta sa akin. Mabilis akong dumiretso sa boardroom sa ika-10 palapag. Pagbukas ko ng pinto, tumambad ang 12 board members, kasama sina Adrian, Celine at Raul. Kasalukuyang nakatayo si Adrian may hawak na pluma, akmang pipirmahan ang dokumento ng paglipat ng shares. Tigel, sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nabitawan ni Adrian ang pluma. Namutla si Celine, habang si Raul naman ay mabilis na tumayo. Elvira, trespassing ito, pulis. Nasaan ang security? Bulyaw ni Adrian, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Ang security ay abala sa pakikipag-usap sa aking mga driver sa ibaba. Mahinahon kong sabi, habang lumalakad patungo sa gitna ng lamesa. At ang board meeting na ito, ituring niya ng tapos. Elvira, may hawak kaming deed of assignment na pirmado mo, sabi ni Raul. Pilit na pinapakalma ang sarili. Legal ang paglilipat ng shares na ito. Wala ka ng karapatan dito. Legal. Napanghiti ako ng mapait. Inilabas ko ang aking laptop at ikinabit sa malaking projector ng boardroom. Board members, bago nyo aprubahan ang paglilipat na ito, gusto ko munang ipakita sa inyo ang tunay na kalagayan ng inyong mga investment. Huwag nyo siyang pakinggan, baliw ang babaeng yan, sigaw ni Celine. Ngunit huli na. Pinindot ko ang isang key sa aking laptop, ang activation code para sa aking logic bomb. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa silid. Ang malaking screen sa dingding ay nag-flicker at lumitaw ang isang pulang babala. Kasunod nito, lumitaw ang mga totoong ledger ng kumpanya. Ang bawat ghost shipment, ang bawat dollar account sa Singapore na nakapangalan kina Adrian at Celine, at ang mga video clips ni Celine na inaamin ang pananakot sa akin. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan, ang iba ay tumayo sa gulat. Ano ito, Adrian? Sigaw ng isa sa mga matatandang board member. Sinasabi dito na ninanakawan mo ang kumpanya. Hindi totoo yan, finabricate lang yan ni Elvira. Depensa ni Adrian, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Fabricate. Lumapit ako sa kanya, tinitigan ko siya sa mata. Adrian, ang software na gamit niyo ngayon, ang Logitrack system. Ako ang nag-iisang may-ari ng intellectual property nito. At sa ilalim ng user agreement, ang anumang data na dumaan sa system na ito ay accessible sa administrator at ako ang administrator. Ipinakita ko sa screen ang orihinal na IP registration na may dalagang pangalan ko. Natahimik ang buong boardroom. Ang mga board members na dati ay panik kay Adrian ay biglang umiwas ng tingin. At ikaw, Kuya Raul? Lumingon ako sa aking kapatid. Ang lahat ng legal advice mo na nagtakip sa smuggling operations na ito, nakarecord ang lahat sa server. Isinama ko na rin ang ebidensya ng iyong monthly payoffs mula sa kumpanya. Napaupo si Raul sa kanyang silya. Alam niya bilang abogado na wala na siyang kawala. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nakuha sa loob mismo ng system na itinuturing nilang siguro. Walang saysayang deed of assignment na yan, patuloy ko. Dahil ang lagda ko roon ay isang security compromise signature. Ito ay patunay sa batas na ako ay nasa ilalim ng banta o coercion. Sa madaling salita, ang dokumentong hawak nyo ay hindi dokumento ng paglipat, kundi ebidensya ng inyong krimen. Biglang sumabog sa galit si Celine. Sinugod niya ako at akmang sasabunutan, pero mabilis siyang hinarangan ng 2 babaeng board members. Ikaw naahas ka, sinira mo ang buhay namin. Sigaw ni Celine umiiyak sa galit. Hindi ko sinira ang buhay niyo, Celine. Mahinahon kong sagot. Kayo ang sumira sa sarili niyo noong pinili niyo ang kasakiman kaysa sa danggal. Bumaling ako kay Adrian. Nakatitig lang siya sa akin, tila hindi makapaniwala ng babaeng 20 anyos niyang minamaliit ay ang mismong babaeng nagpabagsak sa kanya. Adrian, 20 anyos akong nanahimik. 20 anyos akong naging anino mo. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng emosyon pero walang bakas ng panghihina. Akala mo ba sapat nang tawagin akong reyna ng kusina para makalimutan ko kung sino ako?
nagkamali ka. Dahil ang Rain ang sinasabi mo, siya rin ang arkitekto ng iyong pagbagsak. Eksaktong pagkatapos kong sabihin yon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Adrian Sarmiento, Celine Valeriano at Raul Sarmiento. May warrant kami para sa inyong pag-aresto sa salang large-scale smuggling, money laundering at illegal detention. Anunsyo ng hepe ng mga pulis. Habang pinupusasan si Adrian, tumingin siya sa akin. Wala nang galit sa kanyang mga mata, kundi pagsisisi. Elvira, patawarin mo ako. Hindi ko siya sinagot. Pinanood ko silang ilabas ng boardroom habang ang mga kamera ng mga media na kanina pa pala nakatago sa labas ay nagsimulang mag-flash. Nang mawala na sila, lumapit sa akin si Cheska. Niyakap niya ako ng napakahigpit. Mami, tapos na po. Nanalo tayo. Huminga ako ng malalim. Lumingon ako sa mga board members na naghihintay ng aking susunod na salita. Ngayon, sabi ko habang naupo sa gitnang silya ang silya ng CEO. Pag-usapan natin ang muling pagbangon ng Sarmiento Logistics. At sa pagkakataong ito, gagawin natin ito ng may katapatan. Ang bawat balita sa telebisyon at diaryo sa sumunod na linggo ay punong-puno ng muka ni na Adrian, Celine at Raul. Ang dating tinitingalong mga pangalan sa mundo ng logistics at batas ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan at korupsyon. Para sa publiko ito ay isang malaking iskandalo. Pero para sa akin, ito ang tunay na kahulugan ng karma, ang makita silang nilalamon ng mismong dilim na sila rin ang lumika. Nakatayo ako sa tapat ng rehas sa loob ng detention center. Sa loob ng maliit at mainit na selda, nakita ko si Adrian. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang mapang-aping otoridad. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, ang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay tila nawala na ng kislap ng buhay. Elvira, Lumapit siya sa rehas pilit na humahawak sa malamig na bakal. Elvira, parang awa mo na. Bawiin mo ang mga kaso. Para sa anak natin. Ayaw mo namang magkaroon ng amang kriminal si Cheska, di ba? Tinitigan ko siya ng may halong lungkot at pandidire. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin niya si Cheska bilang kalasag sa kanyang mga kasalanan. Adrian, 20 anyos, kitang binigyan ng pagkakataong maging mabuting asawa at ama. Pero mas pinili mong maging magnanakaw at traidor. Mahinahon kong sabi. Hindi ako ang gumawa sa iyong kriminal. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Ang papel ko na lang ay ang hindi na magbulag-bulagan. Pinagsisisihan ko na lahat, Elvira, si Celine. Siya ang nag-udyok sa akin. Siya ang nagplano ng lahat. Sigaw niya pilit na isinisisi sa iba ang kanyang pagkakamali. Iyan ang problema sa iyo, Adrian. Mula noon hanggang ngayon, wala kang paninindigan. Nung kailangan mo ng puhunan, nagtago ka sa likod ko. Nung nagnakaw ka, nagtago ka sa likod ni Celine. At ngayong mahuhuli ka na, nagtatago ka sa likod ni Cheska. Nakakaawa ka. Iniwan ko si Adrian na sumisigaw at nagmamakaawa. Sa kabilang wing ng pasilidad, nadaanan ko rin ang selda ni Celine. Hindi siya lumapit. Nanatili siyang nakatalikod nakatingin sa pader habang umiiyak ng tahimik. Ang lahat ng kanyang karangyaan, ang mga mamahaling gown, ang mga alahas na galing sa Nakaw ang pangarap niyang maging reyna ng Sarmiento Logistics ay naglaho na parang bula. Ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na katotohanan na siya ay isang extra lang sa buhay na sinubukan niyang agawin. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng aking abogado. Ma'am Elvira, na-finalize na po ang disbarment case laban kay Attorney Raul. Dahil sa dami ng ebidensya ng unethical conduct at pakikipagsabwatan sa smuggling, inaasahan na matatanggalan na siya ng lisensya sa lalong madaling panahon. Tumango ako. Ang pagkawalan ng lisensya ni Raul ang pinakamasakit na parusa para sa kanya. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon at titulo kaysa sa kahit anong relasyon. Ngayong wala na siyang kapangyarihan sa batas, isa na lang siyang matandang punong-puno ng ingit at poot. Bumalik ako sa head office ng Sarmiento Logistics. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako dumiretso sa executive floor. Pumunta ako sa garahe. Doon nagtipon-tipon ang lahat ng mga driver, mekaniko at warehouse staff. Pagkakita nila sa akin, tumigil sila sa kanilang pagtatrabaho. Isang nakakabining katahimikan ng namayani bago biglang nagsimula ang isang malakas na palakpakan. Ma'am Elvira, welcome back po! Sigaw ni Jojo. Salamat sa inyong lahat! Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa pasasalamat.
Ang kumpanyang ito ay hindi na muling tatakbo sa ilalim ng takot at kasinungalingan. Mula sa araw na ito, lahat ng mga driver na nakulong dahil sa maling paratang ay ibabalik sa trabaho ng may back pay at kompensasyon. At ang kumpanya ay magbubukas ng isang share option program para sa lahat ng mga empleyadong naging matapat sa gitna ng bagyo. Lumapit sa akin si Mang Berting. May dalang isang maliit na plaque na gawa sa kahoy. Simple lang ito, pero para sa akin, mas mahalaga ito kaysa sa anumang gintong tropeo. Nakasulat doon, para kay Ma'am Elvira, ang aming tunay na direktor. Ma'am, salamat po dahil hindi kayo sumuko sa amin. Sabi ni Mang Berting, tinapahid ang kanyang mga mata. Hindi ko kayo sinukuan, Berting, dahil kayo ang tunay na pundasyon ng Sarmiento Logistics. Sagot ko. Nang hapon ding yun, pumunta kami ni Cheska sa tabing dagat sa Batangas. Pinanood namin ang paglubog ng araw habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Kinuha ko ang aking singsing sa kasal, ang singsing na ibinalik sa akin mula sa safe ni Adrian. Tumingin ako kay Cheska. Handa ka na ba, anak? Tumango siya at numiti ng totoo. Yes, Mommy. It's time to let go. Inihagis ko ang singsing sa gitna ng dagat. Pinanood namin itong lumubog hanggang sa hindi na ito makita. Kasabay ng paglubog ng singsing na yon ay ang paglilibing sa lahat ng sakit panluloko at pait ng nakaraan. Mommy, what's next for us? Tanong ni Cheska habang nakasandal sa aking balikat. Susubukan nating mamuhay ng walang lihim, anak. Itutuloy natin ang kumpanya, pero sa pagkakataong ito, gagamitin natin ito para makatulong sa iba. At ikaw, mag-aral ka ng mabuti. Balang araw, ikaw ang hahawak ng lahat ng ito ng may dangal at katapatan. I love you, Ma. I'm sorry if I doubted you before. I love you too, Cheska. Ang importante, gising na tayo sa katotohanan. Hindi man naging perpekto ang wakas. Naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Ang asawang nagkunwaring walang alam ay nagwakas na. At ang bagong Elvira Sarmiento, ang babaeng matapang, matalino at malaya, ay handa ng harapin ang bukas. Ang tagumpay ay hindi lang ang pagkapanalo sa korte o ang pagbawi sa kumpanya. Ang tunay na tagumpay ay ang muling paghahanap sa sarili na matagal nang nawala sa anino ng iba. Sang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa viewing deck ng aming bagong regional hub sa Batangas Port. Ang simoy ng dagat ay hindi na amoy pait para sa akin, kundi amoy ng bagong simula. Sa ibaba, maayos na nakapila ang mga bagong truck ng kumpanya na ngayon ay pinangalanan ko ng gamit ang aking sariling mga inisyal, Elvira M. Sarmiento. Hindi na ako ang asawang nagtatago sa anino ng iba. Ako na ang liwanag ng sarili kong landas. Ma'am Elvira, handa na po ang lahat para sa blessing ng ating mga bagong unit. Masayang bati ni Mang Berting. Suot na niya ang uniforme ng isang operations manager. Hindi ko siya hinayaang manatiling driver lang. Binigyan ko siya ng pagkakataong mamuno dahil sa kanyang katapatan. Kasama niya ang mga driver na dati ay halos mawalan ng pag-asa, pero ngayon ay may mga ngiti na salabe at katiyakan sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Salamat, Berting. Bababa na ako. Nakangiti kong sagot. Habang naglalakad ako pababa, nakasalubong ko si Cheska. Suot niya ang kanyang intern ID. Pinili niya mag-aral ng business administration at habang bakasyon ay nagtatrabaho siya sa kumpanya para matutunan ang bawat aspeto ng operasyon mula sa pinakamababang posisyon. Mami, may dumating na sulat para sa'yo. Galing sa New Bilibid Prison. Sabi ni Cheska, iniabot sa akin ang isang puting sobre. Saglit akong napatigil. Alam ko kung kanino galing yon. Ayon sa balita, nahatulan si Adrian at Celine ng mahabang taon na pagkabilanggo dahil sa malakihang smuggling at falsification of documents. Si Raul naman, matapos madisbar, ay tuluyan ng iniwan ng kanyang sariling pamilya at ngayon ay naninirahan na lang sa isang maliit na paupahan malayo sa karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki. Tiningnan ko ang sobre. Hindi ko ito binuksan. Sa halip, dahan-dahan ko itong pinunit sa harap ni Cheska. Ma, hindi mo ba babasahin, baka humihingi siya ng tawad? Tanong ni Cheska. Anak, ang tunay na kapatawaran ay hindi kailangang basahin sa papel. Ibinigay ko na ang kapatawaran sa sarili ko noong araw na pinalaya ko ang puso ko sa galit. Ang sulat na yan ay bahagi ng nakaraan na hindi na kailangang balikan pa.
Mahinahon kong paliwanag. Niyakap ako ni Cheska. I'm so proud of you, Ma. You're not just the queen of the kitchen anymore. You're the queen of your own life. Naglakad kami patungo sa harap ng mga truck. Sa gitna ng selebrasyon, hinarap ko ang aking mga empleyado. Nakita ko sa kanilang mga mata ang respeto, isang bagay na hindi nabibili ng pera, kundi kinikita sa pamamagitan ng integridad. Naisip ko ang mga kababaihang tulad ko na hanggang ngayon ay nagkukunwaring walang alam, para lang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang mga tahanan. Ang mga nanay at asawa na isinusuko ang kanilang sariling pangarap para sa ambisyon ng iba. Gusto ko silang hagkan at sabihan. Huwag kayong matakot. Ang pagiging mabuting asawa ay hindi nangangahulugan ng pagiging bulag. Ang pagiging mapagmahal na ina ay hindi nangangahulugan ng pagiging mahina. May lakas sa loob mo na naghihintay lang na magising. Habang pinapanood ko ang pagbasag ng bote ng champagne sa gulong ng unang truck, itiningala ko ang aking ulo sa langit. Ang araw ay nagniningning, tila binabasbasan ang bawat pawis at luha na dinaloy ko. Wala na ang asawang nagkunwaring walang alam. Ang narito ngayon ay ang babaeng alam na ang kanyang halaga, alam na ang kanyang kapangyarihan, at alam na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa pagiging tapat sa sarili. Ang biyahe ng aking buhay ay mahaba at puno ng lubak, pero sa wakas ako na ang may hawak ng manibela. At hinding-hindi ko nahahayaang may ibang magmaneho nito para sa akin. Magsimula na tayo. Dahil ang daan patungo sa tagumpay ay laging bukas para sa mga taong may danggal.